Okay, so hello guys. So for today's video is pag-usapan natin yung 9 online jobs with ChatGPT. So meaning, mga online jobs na pwede natin gawin with the help of our friend, ChatGPT. So sa mga hindi nakakaalam, si ChatGPT ay isang one-on-one chat with AI and it will do whatever you request. So magbabase lang siya doon sa i-request mo. Yun lang naman din ang gagawin niya. So dito sa video na to is pag-usapan din natin yung tamang paggamit sa kanya and at the same time, yung mga limitations ni ChatGPT. But before that, syempre, I would like to share with you our business Beta Bloom na kung saan provide po kami ng companionship while you're working from home, studying, or even sa inyong office. Yes, hindi sila maselan alagaan. Pwedeng-pwede nyo siyang iwan and then kinabukasan pag papasok ka is magkita uli kayo. Ayan, pakainin mo na siya. Alright. So, dito sa ating Beta Care Starter Kit, included na po lahat ng mga equipment sa pag-aalaga ng inyong betta fish. Hindi nyo rin kailangan mag-research pa dahil may manual na rin kami pinoprovide sa pag-aalaga ng inyong betta fish. Again, for only 600 pesos, provided na po lahat ng mga equipment na may kita dito sa inyong screen. And kung gusto nyo isda lang yung o-orderin nyo, pwede rin naman, 250 pesos lang po. So, makikita nyo po yung mga choices po ng betta fish sa aming catalog sa Facebook page under Reels. Pupunta kayo sa Reels and makikita niyo doon yung performance ng isda. Sa video pa lang is makikita niyo na kung anong betta fish yung gusto ninyong bilhin. Okay? So once again, nakalink dyan sa ating description box and pin comment yung link ng aming Facebook page. So okay, let's proceed with our topic right now. 9 online jobs that you can do with ChatGPT. Unang-una sa listahan natin, ito yung mastery talaga ni ChatGPT, which is content writing. So it can do freelance writing, copywriting, social media management, script writing, and SEO writing. So ngayon guys, gagawa lamang tayo ng mga ilang examples sa pag-construct ng request kay ChatGPT. So let's say your client is requesting for a do's and don'ts about investments. Okay, so ito yung request natin kay ChatGPT. Actually, kahit sa request is hindi nyo din naman kailangan maging perfect grammar, hindi perfect ang sentence construction, yung punctuation mark, hindi naman requirement yun. Kasi may intindihan ka naman niya. Ayan. So, ito yung example. Please write a content about do's and don'ts in investment. Ayan yung topic. Okay? Make it humanized. So, yan yung request mo na approach. Kasi minsan, pag hindi nyo sinabi na ganito yung approach is baka maging generic yung inyong result with ChatGPT. So, make it humanized. Friendly approach, 400 words with 5 points. So, kung meron pa kayong ibang mga additives pa na gusto nyong idagdag pa sa approach ni ChatGPT, pwede nyo rin namang ilagay. Like, add emojis, ganon, add emojis. So, let's say, ilalagay sa social media, di ba? So, pwede rin nyo rin gawin yan. So, ayan. So, once everything's okay, you can enter. Ayan. So, makikita nyo dito na tina-type na ni ChatGPT yung content na ni-request mo. Ayan. So, ang cute kasi, diba? Lahat nga nilagyan yan ng emoji. Yung first point natin, start with clear goals. Ayan, don't put all your eggs in one basket. Do educate yourself. Don't let emotions take over. Ayan. So, yung mga pinrovide ni dito, ni ChatGPT, mga wordings, do not worry kasi hindi naman yan kinopy-paste sa ibang blogs. Diba? So, ito is talagang purely based on AI and unique ang approach, Kasi, depende rin yan sa tinype mong request sa kanya. Ang lang dito kasi, ang problema lang dito, minsan, may limitation din si ChatGPT when it comes to, let's say, may mabanggit siya na taliwas, sa branding ni client or taliwas sa functions ng product na pinopromote po ninyo. Okay? So, ayan, you can copy and paste it na sa inyong document pag wala ng problema. Pero maganda sana aralin pa rin natin yung content na ginawa natin and siguro may papalitan ka man, konti lang yung mga terminologies na hindi lang nagtugma talaga sa gusto ni client or ng gagawin mong content if you're a content creator yourself, di ba? So, ayan. Let's have another example like social media naman. Social media post. Okay, so here is our request na for social media post. So, nag-provide ako dito ng picture. Ayan yung picture na provide natin. Ito yung construction ng ating request. Please do a social media post about this photo. Family day at ABC School, 12 noon lunchtime to afternoon 3 p.m. So, di ba parang rumble-rumble lang yung pagko-construct ko ng request. Kahit ganon, okay lang yon, maintindihan yan. January 30. Make it loud and fun. Add emojis and hashtags. Ayan, sinend ko na siya and ayan na.
Ayan yung social media post, di ba? Ang cute. Family Day Fun Alert. Ayan. So, nakaayos na rin yung information and details. Bring the whole family and get, oh, 'di ba? Ang ganda ng ano niya, ang ganda ng approach. So, may kita nyo, nag-add din siya dito ng music, dancing, ganyan. So, in case, ito yung sinasabi ko na i-check ninyo yung mga details. Kasi, baka wala naman palang sayawan, wala naman palang music, parang puro kain lang, ganun. So, pwede nyo na rin iayos yan. So, let's say, ayan na, sa revision, kaya rin yan ni ChatGPT. Please remove, ayan, no? Remove music and dancing part. Change it with games. Yan, change it with games. Ganun na lang. So, uulitin ni ChatGPT. So, nakakatuwa kasi, ayan o, exciting games na o. 'Di ba? So, ang nakakatuwa kay ChatGPT, hindi siya napapagod. Kumbaga kung sa human being mo to i-request sa content writer mo, i-request mo yung maraming revision, maiinis yun sa'yo. Once everything's okay, you can copy and paste it na, di ba? So, sa revision din pala, guys, it can do also, the same thing. Pwede niyong tanggalin. Mag-request kayo, patanggal niyo to, i-add ito, yan, palitan yung mga emoji. Pwede. Gawin niyo yun. Tapos kahit hindi niyo masabi perfectly in English, pwede niyo yung gawin. So, by the way, si ChatGPT, gumagawa rin yan ng Tagalog contents, ha? Sa mga hindi nakakaalam, okay? Or any language. So I guess that's it for content writing. Now let's proceed sa ating next one, which is education tutoring. So dito guys, nagpa-provide din sila ng mga online tutoring course creation. So let's have here an example. Sige, punta ulit tayo kay ChatGPT. Okay, so ito yung ni-request ko na ngayon. So let's say learning, di ba? Please create a trading course for beginners that will be in a presentation. Ilalagay sa presentation. Just cover the basic things in general. Make it friendly and interactive. So ito guys, slide 1. O, di ba? Grabe. Ilalagay niya yung information. So slide 1, slide 2, slide 3. Kung ilang mang slide yan. O di ba? Kung ikaw nagpapa-seminar ka, or nagpapa-webinar ka, with the help of ChatGPT, it can provide you nice format, ideas, sa inyong ginagawang course. And yung mga courses, guys, binibenta yan. You will be able to sell it sa mga platforms and you will be able to earn passive income if maging mabenta siya. So, ayan guys, kumbaga, ikaw na lang bahalang maglagay ng mga creatives like yung mga kung ano yung itsura niya sa slideshow. Grabe, nakakatuwa si ChatGPT, di ba? Ganyan ang tamang approach, guys, no? Kaya, yung iba, hindi rin nila, sinasabi nila, hindi talaga maganda gamitin si ChatGPT kasi parang generic lang yung response. Pero kailangan maging, specific ka na gusto nyong i-provide ni ChatGPT for you, okay? So right now, let's proceed on the next one, which is administrative support. Ayan. So ito na yung virtual assistant and customer support. So ito guys, this will vary in different situation kasi as a virtual assistant, nagmamanage ka ng emails, nagmamanage ka rin ng social media. For customer support naman, yun din, ganun din, nag-aasasagot ka ng mga live chats or even, checking emails din at the same time. Okay, so for customer support, syempre pag customer support, nagsasagot ka ng mga chat, diba? So, ganito, si ChatGPT, it will help you construct a proper response sa mga nakakainis na message ng mga complainants. So, ito, ang ginawa ko dito is kinopy ko and ipipaste ko dito sa ChatGPT yung sinabi ng client, ng nagreklamo. So let's say, hey, I am so pissed with our internet connection. I am paying regularly and the results are bad. Please fix this or else I will transfer to another company. So pinaste ko yan. Kung ako lang kasi, sige, mag-transfer ka na, go. Pero syempre, as a customer service representative, hindi dapat tayo ganon. So ngayon, ang request na natin is like this. Please make a professional and proper response to this complaint. Make it humanized and friendly too. So sige, tingnan natin kung ano yung magiging response niya dito. Ayan. O, di ba? Naka-ano na siya? Naka-email format ba? O, di ba? So, email management, pasok pa rin si ChatGPT dyan. Yan. Thank you for reaching out. Blah, 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 blah. Ayan. So, tinanong ni ChatGPT, ano ba yung issue? Ba ganyan? Ano yung specific? Ayan. Kung kailan nag-worse yung internet connection. So, ayan. So, pwede nyo ring i-revise pa din yan. Kung meron kayong gusto pang idagdag or ipatanggal, pwede nyo i-request kay ChatGPT na rin.
Like, i-revise yung mga bagay-bagay dito sa email na to. Di ba nakakatuwa, oh? Yung construction ng inyong email is nandito na. Ayan yung structure ba? Di ba? So, ganun lang. Okay? So, that would be my example dito sa ating topic, no? Which is administrative support. Okay? Sa customer support or virtual assistant. So, you can also do the same thing yung email management sa sa inyong client. Okay, if you're talking to him or her sa pag-appointment setting, pwede nyo rin gawin yan with ChatGPT. Okay, so let's proceed with our next category here na pwedeng gawin ni ChatGPT for your online job, which is marketing strategy. Ayan, meron tayo ditong iba't ibang mga subpoints pa. Email marketing, marketing research, and brand strategy support. So let's say I will ask for a promotion dito, construction ng promotion natin from Beta Bloom. Sige. For Beta Bloom. Sige. Ayan. So, ito, very simple lang yung approach natin. Please create a new year promotion for Beta Bloom. Buy one, take one, new stocks. Oh, buy one, take one, ha? Hindi, example lang. Available in Reels, just send message for inquiries. So, kumbaga, parang nilagay ko lang yung mga information na gusto ko ilagay niya. Add emojis and make it catchy. Parang ganon. Oh, di ba? Ang ganda. Ang simple lang pero very catchy nga naman. Ayan, buy one, take one on all our new stocks. Ayan, new stocks. Sinabi nga niya dito na send us message now for inquiries. So, di ba? So, ganun lang naman, guys. From here is copy-paste nyo na lang. Kung meron kayong gustong ipapalit or baguhin, you can ask ChatGPT na i-revise pa niya ito. And now we will proceed na sa next topic natin would be creative services. So ito naman, graphic design support and video content planning. So dito tayo sa video content planning kasi mas complex ito. Sige nga. Ito guys, medyo naging complex ako dito kay ChatGPT. Please create a video content planning for a takoyaki commercial. Takoyaki sarap, okay? Make it specific and very Pinoy. Sige, tingnan natin kung makukuha niya yung very Pinoy na yan. Ayan, so ito yung result niya. Video content plan for takoyaki sarap commercial. Ayan, meron ng theme. Sarap ng takoyaki, sarap ng buhay. Ang galing! Nakakatuwa. Target audience, Pinoy family, students, and barkada. So, di ba? So, scene breakdown. May kita nyo dito na pinrovide na niya yung mismong production. Di ba? So, scene 1, tambayan ng barkada, 15 seconds. Visuals. Ayan, may kita ninyo. Uy, grabe guys. ChatGPT naman. O, di ba? May kita ninyo dito. Iba-ibang mga visual, iba-ibang mga scenery, 10 seconds kung saan pupunta yung production team ninyo. O diba? Very precise siya and specific. Ayan o, ayun kita ito, pamilya bonding. Kumbaga ito pagsasamahin sa isang video kasi, visual, ayan, typical Pinoy family gathered around in the dining table. Lola gets the first takoyaki, Papa teases the kids for getting the biggest piece. O diba, parang ang creative talaga kasi meron din siya mga, mga situation. Luto ni mama? Ay hindi. Takoyaki sarap. Kawawa naman si mama. Ayan. Para sa pamilya, sa bawat kagat, lasang premium pero abot kaya. O, di ba? So, yun, di ba? Makikita nyo, it's also a part of marketing, branch din siya ng marketing strategy. Pero this is more on video content plan. And right now, magpaproceed na tayo sa next one, which is ito. Ito, medyo hindi ako maalam dito. Technology and development, coding, support, website content management. Sige, pero meron naman akong konting knowledge when it comes to C++ kasi pinag-aralan namin nung college. Sige nga, titingnan ko kung tama yung magagawa. So, let's have it this one. So, may kita natin dito, please create a C++ for a basic calculator. So, ito kasi yung mga, mga most common na pinapagawa sa mga students sa C++. So, tingnan natin kung magagawa ni ChatGPT yan. Oh, di ba? Guys, makikita ninyo, oh, may how it works pa. May instruction pa siya. May mga pa-welcoming remarks pa siya, oh. Grabe kung dati lang to. Ang dali. Uy, guys, ang sarap ng buhay ng mga estudyante ngayon. Ganito lang, oh, pwedeng-pwede nyo nang gawin. Pero syempre, ito, hindi ko ini-encourage yung mga estudyante gumamit nito, ha. Hindi ko ini-encourage yung mga students na gumamit nito. Pero for sure, yung mga students, humihingi pa rin ng tulong sa ChatGPT. Pero syempre, ito,
for online job purposes, itong sinishare ko sa inyo, okay? So, ewan ko lang, may mga estudyante manood sa akin. Pero syempre, nagkaroon din kayo ng idea na pwede niya kayong humingi ng tulong kay ChatGPT para magkaroon pa ng additional knowledge. So, meron kasing mga wrong application and bad and good application when it comes to, technology. Kung gagamitin niyo siya sa maling paraan, and kung gagamitin niyo sa tamang paraan, nakadepende pa rin yan sa taong gumagamit. Hindi ko naman kayo kinokontrol, di ba? Kumbaga, nasa inyo yan kung gagamitin nyo in a wrong way or in a good way. Pero syempre, in-encourage ko kayo na gamitin nyo siya in a good way, okay? So, ayun, nakapag-provide nga siya ng code. Galing. Okay, so now let's proceed sa ating next one. Research and analysis. So, ito, data analysis support and academic research assistance. So, ito yung sa mga nagtitesis, ayan, pwede kayong kumuha ng research din dito sa inyong dito sa Beta Bloom. Sige nga, let's try. Kunyari meron kayong client na nagpapatulong sa kanilang mga research sa college, ganon. So ito guys, ito yung ni-request ko kay ChatGPT. Please create a short research for benefits of spirulina in betta fish. Give the sources of the provided details. So sige, let's have it here. Ayan, so nag-provide nga si ChatGPT. Meron din siyang mga source na sinabi. Kasi syempre pag research, dapat nilalagay niyo kung ano ba yung mga source, di ba? Kung saan galing yung mga information na nag-gather po ninyo. Okay. Ayan, so ayan. Very basic lang. So pwede kayo mag-add, pwede kayong magpalit ng ibang mga information na gusto niyo i-provide. Ayan, so pwede niyo mag-request ng iba pang pwede niyo pa siya ipa-revise pa. Please make it more professional. So, let's say ganon. Depende sa revision na gusto ninyong gawin. Ayan, mas professional siya para na siyang libro. So, ayun. I think that's it dito sa ating research and analysis. Actually, na-reach na nga natin a while ago yung limit ni ChatGPT. So, you have the option to upgrade. Pero kahit free lang is nakapag-provide siya ng tamang sagot. Okay? So, pero hindi ko pa rin kayo ini-encourage na i-copy-paste lang. Maganda, aralin nyo. Okay, so for the next one, this one is really interesting, language services. So si ChatGPT can do translation, editing, and proofreading. So kung napanood ninyo yung video ko before, kayang-kaya rin yung mag-typing job. Like, ipoprovide mo yung screenshot ng, let's say, libro. Kaya niyang i-convert yon into document. So, hindi ko na ipapakita sa video na to. Parang kinuwento ko na lang sa inyo kasi mapapahaba na naman tayo. Kasi ito naman, guys, is another content siya. So, translation and proofreading. Siguro, alam niyo na yung proofreading Iko-correct lang. So, pwede niyong ilagay, copy-paste niyo yung ginawa niyong content and then ilalagay nyo sa request kay ChatGPT na make it improvise, ganon, or make it humanized, ganyan. So, yon kung ano man yung approach. So, dito tayo sa translation, magpo-focus. Okay, so right now, sa translation tayo, Tagalog tayo, gagawing English. Please translate the song, Lupang Hinirang. Hindi mo na kailangan i-type yung lyrics ng Lupang Hinirang. Siya nang bahala. In English. Ayan di ba? So, pwede mo rin siyang gawing make it in a right syllable so we can sing it too. Oh, land of mine, so bright and free. Korean version na Lupang Hinirang. Ayan. Di ba nakakatawa? Hindi nga lang ako marunong magbasa ng Korean. Pero hindi ko lang alam kung tama talaga yung translation kasi hindi natin mabasa. Pero wag din tayo masyadong magdedepende sa mismong sa mismong result lang ni ChatGPT. Lalo na naka-free plan na lang tayo. Nakakatawa yung language services. So, nasiyahan ako doon. So now, let's proceed with the last one, which is entrepreneurial and side gigs. So dito is kayang-kaya niyang gumawa ng digital product creation, resume and cover letter, and affiliate marketing. So ito, yung digital product creation, it is more on yung mga binibenta online na mga digital products. And resume cover letter, ginagamit yan sa pag-apply sa trabaho. Affiliate marketing, siguro sa pag-construct ng inyong marketing strategy sa description, tapos together with your affiliate link, ganyan. So iba-iba kasi ito magkakaiba sila ng category.
So, pipili lamang tayo ng isa. So, ito guys, nag-request ako kay ChatGPT ng digital product for beta care checklist. Okay? So, ayan, meron siya ditong pinrovide na mga information for your behind the scenes no ng inyong digital product, like yung mga ilalagay mo sa product description, ilalagay mo sa key features, 'di ba? So, kumbaga naka-format na rin siya sa e-commerce website mo. Kaka-paste mo na lang. Tapos papalitan mo na lang just in case na meron lang tumaliwas sa branding mo, ganyan. O branding ng client. So, ayan, may kita ninyo may plano na rin siya. Tapos, ito na yung pages ng inyong digital product. Ayan o. Diba? Tank setup, beta accessories, daily checklist, and design branding, yung font, color, ayan. Yung logo. May kita na rin dito. So, downloadable option kung saan man pwede ninyong mailagay. In general, na-cover ni ChatGPT lahat ng kailangan natin for digital product creation. From creating your brand, creating your content, creating the e-commerce post, nagawa lahat yon ni ChatGPT. Nakaka-amaze, di ba? So, ChatGPT, syempre, nagkaroon ka ng time efficiency, which means mas na-conserve yung time ninyo sa paggawa, pag-research, at syempre, yung effort na rin, di ba? Which is really important kasi minsan pag na-overwork ka, nakaka-exhaust din eh. Nawawalan ka ng gana sa buong araw pag talagang pagod na pagod ka. So, na-save lahat ni ChatGPT yon. Tapos, versatility, guys. Yung mga bagay na hindi mo magagawa na nagawa ni ChatGPT. Diba? And cost-effective. Hindi ka na nag-hire ng researcher and at the same time, nakasave ka rin ng energy, cost effective. Siguro energy sa kuryente kasi medyo naging short yung period of time mo for you to work. So, na-lessen yung paggamit mo ng aircon, ng computer, ayan. And mas, syempre, cost-effective din siya in a way na mas nakakuha ka pa ng maraming clients. Kasi mas mahaba yung free time mo, di ba? So, yung disadvantages lang niya is lack of accuracy and reliability, context and memory limitations, and dependence on the quality input. So, nakadepende nga, gaya ng sabi ko, sa ilalagay mong ire-request mo sa kanya. Okay? Siyempre, gaya nga ng sabi ko a while ago, i-double check nyo pa din. So, kung nakaabot ka sa punto ng video na to, I hope, guys, marami kayong natutunan about 9 online jobs na pwedeng gawin ni ChatGPT with you. So, unang-una is content writing, education tutoring, administrative support, marketing strategy, creative services, technology and development, research analysis, language services, and entrepreneurial, and side gigs. So, if you have any questions, you can provide it below. Kung meron ka rin suggestions na gusto pang i-add, so pwedeng-pwede nyo rin yan ilagay sa comment section below. So, regarding naman sa paghahanap ng trabaho, so, syempre, hindi mo naman mapaperform yung mga tasks na to nang hindi ka, alam niyo yan, na hindi ka naghahanap ng client or kung wala kang client. Syempre, so I encourage you na mag-proceed dito sa ating YouTube channel. Ayan, so dito guys, makakita kayo ng mga iba't ibang online jobs. So it can be agencies, freelancing. So I encourage you to do research din dito mismo sa ating YouTube channel kung naghahanap kayo ng inyong clients or company na pwede ninyong pag-applyan. So dito kasi sa video na to, pinag-usapan lang naman natin yung mga online jobs na pwedeng gawin ni ChatGPT. Pero kung paghahanap ng client, I encourage you to find jobs din dito sa ating YouTube channel. Ayan, nagpo-provide naman tayo dito ng complete information. So yun nga lang, syempre, alamin ninyo kung pasok ba kayo sa mga criteria nila, okay? So yun lang naman guys, and thank you so much for watching this video, and kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. So have a nice day, God bless, and goodbye!